Share ko lang sa inyo guys ang Y delta natin with or without timer. Mayroon tayong pamagat dito, Y delta connection with or without timer. Control circuit to 20 volts. Ito yung with timer, ito naman yung without timer. Bago ang lahat, alamin muna natin itong note natin. Ang M, main contactor natin. Ang Y contactor natin. Ang TR naman, undili timer. Tapos ang delta naman natin, ito na yung delta contactor natin. Tapos ang OL, ito na yung overload relay. Tapos ito naman, ito na yung stop push button. Ito naman yung sa start push button natin. Ito siya. Kung lagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, pag i-press natin tong start button guys, mag-close ito. Gaganon ito, no? Ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang main contactor natin. Pagana ng main contactor natin guys, i-close to ng main contactor. Pag bitawan natin tong push button guys, babalik to sa normal position na naka-open dahil momentary push button ang ating ginamit. Ang kuryente ngayon dito na dadaloy, no? Gumana ngayon ang main, Y, at saka timer. Dahil gumana ang Y contactor natin guys, i-open to ng Y. Ang kuryente ngayon hanggang dito lang, no? After 5 seconds guys or 3 seconds sa ating setting ng ating on-delay timer, i-open to ng on-delay timer natin, i-close naman ito ng on-delay timer natin. Ngayon dahil namatay ang Y, i-close ito ng Y. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang delta natin. Pagana ng delta contactor natin guys, i-close to ng delta contactor natin, i-open to ng delta, i-open naman ito ng delta contactor natin. Dahil namatay ang timer natin guys, i-open naman ito ng timer natin. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, gumana ang main, dito putol, dito naman putol, no? Dahil namatay pala ang timer natin guys, i-close to ng timer. Ang kuryente ngayon hanggang dito lang, no? Patay pa rin ang Y natin. Ang timer naman patay din. Ang kuryente ngayon, dito na dadaan, no? Gumana ang delta at saka main contactor natin. Sa ganitong klaseng diagram guys, ang timer natin, nakakapag-relax ang timer natin. Pag ganitong diagram, kung makikita natin. Ngayon guys, pag i-press natin itong stop button, mag-open ito, no? Gaganon ito. Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang. So mamamatay ngayon itong main contactor natin. Pagpatay ng main contactor natin guys, i-open ito. Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-close. Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? Ngayon, mamamatay ngayon itong delta natin. Pagpatay ng delta natin guys, i-open to ng delta. Ngayon naman, i-close naman ito ng delta, i-close naman ito ng delta. Bali, ganun na yung position niya, no? Naka-open dito, ganun na yung position niya pag nakapatay yung main contactor natin. Yung naka-open ang contact dito. Yun na yung forma niya. Itong dalawang ito na yung interlocking ng Y at saka delta natin. Ngayon, dadako naman tayo sa without timer. Ang function nito, kung wala tayong timer, ikaw yung magiging timer. Paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, pag i-press natin to guys, pag i-press natin to, wag natin bitawan kaagad. Mag-counting muna tayo ng 3 to 5 seconds bago natin bitawan. Pag ganun kasi ang forma ng start button natin, gagana ngayon ang Y, no? Pagana ng Y, i-close to ng Y. Ang kuryente din dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang main natin. Dahil gumana ang Y, guys, i-open to ng Y. Bali, ang unang gumana ang Y at saka main. Dahil gumana ang main contactor natin, i-close din ito ng main natin. Ganun siya, no? After 5 seconds, pag bitawan mo ito, mag-o-open ito, babalik to sa normal position na naka-open. Mamamatay ngayon ang Y. Pagpatay ng Y guys, i-close to ng Y, no? I-open naman ito ng Y pala dahil namatay yung Y natin. Ang kuryente ngayon dito dadaloy, no? Gumana ang main natin at saka delta. Pagana ng delta guys, i-open to ng delta. Kung makikita natin, naka-open siya ngayon. Ang purpose kasi nito guys, pag i-press mo ito ulit, kung i-press mo ito ulit, no? Magko-close siya. Ang kuryente hanggang dito lang. Hindi mag-activate ang Y natin. Ganun ang purpose ng interlocking na yan na dapat meron siyang interlocking dito. So ngayon, gumana ngayon ang natin, main at saka delta. Kung makikita natin, no, dito kasi dadaloy ang kuryente. Ngayon, pag i-press natin tong stop button, pag i-press natin to, gaganon kasi ito guys, mag-open ang contact niya. Mamamatay ngayon ang main at saka delta dahil mag-open ito. Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-close. So ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no, dahil putol. Dahil namatay ang delta natin, i-close naman ito ng delta. Itong dalawang ito ang interlocking nila. Itong without timer natin guys, solution o remedy lang ito. Kung sakali wala tayong timer, ito yung dapat natin gagamitin.
Pero sa mga malalaking motor na guys na umaabot na ng 100 HP, 200 HP, hindi advisable itong without timer. Pero kung ang motor natin hanggang sa 10 kilowatt lang, pwede pa itong magamit. Yung ganitong klaseng diagramming. Huwag lang yun sa sobrang laki na ng motor. Hindi talaga advisable ito. Dadako naman tayo ngayon sa power circuit kung saan nakakabit yung motor natin. Pag gumana kasi itong main guys at saka Y, mag-close ito. Mag-close din ito. Bali gumana ang main at saka Y, no? Ang close together niya, 5, 4 at saka 6, no? 5, 4 at saka 6 sa Y. Gagana ang motor natin sa Y connection. After 5 seconds or 3 seconds guys, i-open to ng Y. I-open to ng Y, i-close naman ito ng timer, no? Ang delta. Gagana ngayon ang main at saka delta. So, ang close together ng delta, 1 at saka 6, no? 1 at saka 6, close together. 2 at saka 4, 2 at saka 4, close together din, no? Tapos, 3 at saka 5, 3 at saka 5, close together. So, gumana ngayon ang motor natin sa delta. Ito yung sa power circuit niya, guys, kung saan nakakabit ang motor natin. Ngayon, pag i-press natin yung stop button, mag-open naman ito. Mamamatay ang ating motor. Yun kasi ang function niya. Ito, guys, sa power circuit ito, hindi ito sa control circuit para sa mga baguhan. Yan na siya, guys. Pag ganun ang forma niya, hindi gagana ang motor natin. Dahil naka-open ang contact niya. Naka-open siya.